till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Yung po ang goal natin lahat, hindi po yun lamang mga nagtuturo. Kung yung pong 11 yan, kaya po may pastor at may mga teacher para po sila ay tayo ay pasakdalin sa ikasasakdal ng mga mananampalataya para sa gawaing paglilingkod. Ang goal po natin, magkasya po tayo ng pananampalataya at ng pagkakilala sa anak ng Diyos. Doon po sa 14, ang sabi po doon, upang wag na tayo maging bata na paparot-paparito, nadala ng hangin ng bawat aral. Kaya tayo ay dapat ay focus tayo sa tinuturo sa atin. Naging karanasan ko rin yan, ako'y palipat-lipat. Dahil nga po, hindi po ang turo ay parang kulang, parang hindi ka kontento. Ngayon, pang-anim ko po yata ito, puntahan ko. So natagpuan ko dito yung magandang aral, yung Gospel of Christ. Kaya dito po, hindi rin po masama pala yung palundag-lundag. Naghahanap ka ng tamang turo. So bilang tayo ay kamanggagawa ng Diyos, sabi po sa 1 Corinthians 3:9, for we are all laborers together with God. Tayo ang bukid ng Diyos, tayo ang gusali ng Diyos. Kaya tayo po ay dapat na mag-aaral talaga. Ang sabi po sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, workman that needed to be ashamed, rightly dividing the truth, the word of truth. So, tayo bilang mga kamanggagawa ng Diyos, tayo po ay talaga nag-aaral din. Kasi po dati ako'y nadun din lang po, nakaupo. Pero yung pala talaga na-realize ko, napalibasa tayo kamanggagawa ng Diyos, dapat pala talaga tayo ay magtataas, mag-i-improve din. Gawa ng, ang inasahan sa atin ng Panginoon, ang disenyo sa atin talaga, worker tayo, mga gawa lahat. So, yun po ang aking nakita po rito. At, ang sabi nga po John 14:23, if a man loves me, he will keep my words. Yan. Kung ako'y minamahal ninyo, ay iingatan nyo ang aking salita. Tapos may promise po doon, my Father will love. Bibigyan ka ng Diyos, Ama, at si Jesus ay pupunta sa iyo at sila'y mananahan sa iyo. So, yun po, bilang mga kamanggagawa tayo ng Diyos, dapat talaga tayo nag-aaral din sa ating pakinig, ay ating kung tatanggapin sa ating isipan. Kung maliwanag po sa atin ang Gospel of Christ, yun po, marirenew po ang ating isipan. So bilang, meron lang po ko dito 3 points at ang ating gagawin po sa pag-aaral. Number 1 po, read and study Scripture. Sabi po sa John 5:39, saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip nyo na kayo may buhay na walang hanggan. At ito ang nagpapatotoo sa akin. So, at tapos, 2 Timothy 2:15, study to show yourself approved unto God. Yun yung pong pag-aralan, maging karapat-dapat sa Diyos, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the truth. Yun po number 1, para po sa atin, read and study the Scripture. Tapos, fill your mind with the Word. Sabi po doon sa Colossians 3:16, manahan naman sagana sa inyo ang salita ni Kristo, magturoan kayo, magpaalalahanan sa pamamagitan ng salmo, hymnal, awiting spiritual. At umabot din naman kayo ng may biyaya sa inyong puso. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. Lagi po rin taglayin ang Word, sapagkat ito po ang ating panangga, sword of the Spirit. For example po, tayo po ay may problema, sabihin po natin kung tayo mayroong nakaimbak sa ating isipan, ito po yung ating makagamit. For example, may problema ka, di sabihin mo, 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Amen? Tapos, halimbawa, may natatakot ka, mayroong pang isang alam, Isaiah 41:10,
Fear not, for I am with you. Do not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Yan po ang ating, dapat po ito may laman ang ating isipan ng salita ng Diyos. Number 1 po, read and study Scripture. Pangalawa, fill your mind with the Word. At ang pangatlo po, meditate the Word. Sabi po ng Psalms 104, verse 34, my meditations of Him shall be sweet. I will be glad in the Lord. Ibig sabihin po noon ay, matamisin mo nawa ang aking pagbulay at ako'y magagalak sa iyo, Panginoon. So, ang isa na lang po, last na po ito. Philippians 4:8. Finally, brethren, whatsoever is true, whatsoever is honest, whatsoever is pure, whatsoever is lovely, whatsoever is of good report, if there be any virtue, and if there any praise, think of these things. So, yun lamang po. At sana po yung pong salita ng Diyos, lagi nating tanggapin sa ating isipan. Kung magiging maliwanag lang ang pagkaunawa kung bakit ito'y tinawag na mabuting balita, ay napakahalaga na talagang magliwanag nga sa ating isipan sapagkat marami na po tayong maiuugnay na kung tayo po ay malaya na sa kasalanan, kasi ngayon po, buwan ng, ano man tawag doon? Kwaresma ba yun? Marami na po ang sa ating bansa, lalo na ay inaalala yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Di ba? Pero napakahalaga po talaga nung pag-aaral, nagbabasa ng iniwan ng Diyos na kanyang mga salita dahil ito yung ating mga magiging guide sa ating pananampalataya at dito natin makikita yung liwanag at bisa ng ginawa ni Jesus. So ibig sabihin, yung lahat ng ating mga panalangin ngayon dahil wala na po yung hadlang ay malaya na nating na ibibigay sa Panginoon at magkaroon tayo ng kumpiyansa na narinig tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga panalangin. Okay? Ito po yung isang bagay na lubusan nating makikitang napakaganda kung bakit akala natin nung araw, siyempre po lahat naman talaga dumadaan din sa hindi natin alam na lahat ang bagay. Pero habang tumatagal, masasabi mo na napakapalad natin, nanuunawa natin yung kanyang mga salita, at nagkaroon tayo ng panahon, pagtitiyaga, at habang tumatagal nga po ay ang layunin po ng salita ng Diyos na laging nakapokus po ito sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, ay makita natin ang talagang layunin niya na tayo, yung pagpapala niya sa ating buhay ay ating malinang o lubusang maunawaan habang tumatagal ay magliwanag ito sa ating isipan. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, nakakalungkot po pero tayo po ay dumaan sa ganon na hindi nga lahat ay ating nalaman. Pero makikita natin, pinagkalooban po tayo ng Diyos ng pagdesisyon o free will kung pipiliin natin yung lalo natin siyang kilalanin sa ating buhay. At nakita nga po natin na yung Biblia o salita ng Diyos ay napakahalaga pala na bigyan natin ng pansin sapagkat nung araw, minsan ang Bible nasa isang lalagyan lang sa aparador o sa estante. Minsan nandun sa may altar, pero hindi natin lubusang napag-aaralan at nababasa. Dahil nga, minsan nga po sa kahinaan ng ating laman, ito po ay hindi naman, parang hindi ka maiengganyong basahin, hindi ka magkakaroon talaga agad ng interest na unawain kasi ang dami nito, ang hirap unawain at nakakaantok at ang isipan mo ay parang mapapasel kasi nga ang Bible po ay poetical, literature, more on metaphors, symbol,
na hindi agad-agad mo maiintindihan. Pero alam niyo po, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Parang napakapalad pala pagka ang isang tao nagkaroon ng oportunidad na mapag-aralan, mabasa, at lalo na ngayon, talaga palang dapat ito'y basahin at unawain habang tumatagal. Sapagkat ang nangyayari sa karamihan ay parang tradisyon na lang ang pagkaalam o yung tinatawag na head knowledge. Lalo na sa pag pinag-usapan ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Asak na to sa maraming relihiyon about sa krus. Makikita mo sa simbahan may krus, minsan sa pintuan may krus. Pero sinasabi sa ating pag-aaral, ito pala yung mystery. Nung araw ay nalihim sa maraming panahon, pero ngayon ay nahayag habang ating pinag-aaral inuunawa. Kasi dito magpapasimula yung ma-inlove ka o talagang mahalin mo ang Panginoon sa pamamagitan ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At ito nga po ay nakapaloob sa gospel o mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. At lumalabas, ito rin yung karunungan ng Diyos na mula pa ng pasimula ay itinalaga na niya. Kung bakit doon sa ating pag-aaral noong nakaraang linggo, sabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 24, being unto them which are called both Jews and Greeks, Christ is the power of God. Si Jesus ang kapangyarihan ng Diyos. At sabi diyan, and the wisdom of God. Ito rin ang karunungan ng Diyos na ipinagkaloob niya po sa bawat tao. Sa pag-aaral natin noong nakaraan, mula doon sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18 to 21, na pinapaksa po doon yung patungkol sa karunungan nga ng Diyos. At ang sabi sa ibang talata ay yung iba ang karunungan ng Diyos, iba ang karunungan ng mundong ito. Kasi nga po, bilang tayo pong mga mananampalataya at kung talagang ikaw ay na-born again, makikita natin na meron tayong dual o dalawang pagkatao. Isang taong panlupa, which is the outward man, at yung taong panloob, which is the inward man. Iba dapat ang karunungan ng panlupa, iba rin ang karunungang panlangit or tinatawag na spiritual. So yung pong salita ng Diyos, lalo na patungkol sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, ang focus po nito at ang pinahalagahan nito ay yung ating espiritu, yung ating inward man, yung ating taong panloob. So kung ang ating outward man habang narito sa lupa ay kinakailangan ng karunungan, ini-equip natin ng karunungan, kaalaman, wala pong masama doon. Edukasyon, wala pong masama doon. Para maging maganda, matatag ang buhay habang narito ka sa lupang ito. Iba ang merong kang kaalaman o karunungan. Pero higit sa lahat na naniniglek ng marami o napapabayaan, ay yung taong panloob. Kaya sabi po ng Matthew chapter 4, verse 4, sabi doon, man shall not live by bread alone. Ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, but by every word of God that comes out from His mouth. So malinaw po yun na isineseparate ng salita ng Diyos ang kahalagahan nung pangangailangang pisikal, yung pong sinasabi na shall not live by bread alone, tumutukoy po yun sa pisikal, yung buhay panlupa. Tapos ang sabi doon, but by every word that proceeded out of the mouth of God. At yung pong salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, although ito po ipinapahayag sa Old Testament sa kanyang mga prophets, and then sa New Testament po ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang pangangaral about sa kaharian ng Diyos. And lastly, sa ating mga Gentiles,
Sang-ayon sa Ephesians chapter 3, si Paul, ang ministry niya po ay sa mga Gentiles sa atin. Makikita po natin doon na sinasabi ng John chapter 6:63, sabi doon, it is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu raw ang nagbibigay ng buhay. Mapapansin niyo dyan, yung Spirit dyan ay small letter S. It is the Spirit that quickeneth. So ang Espiritu raw po ang nagbibigay ng buhay. Tingnan natin, saan nakapokus po yung Espiritu na yan na nagbibigay ng buhay. And then sabi yung sumunod, the flesh profiteth nothing. So, yung lumalabas sa bibig ng Panginoon, the words that I speak unto you ay pawang espiritu. They are spirit. So yun pong salita na lumabas sa bibig ni Jesus, yun daw po ay spirit, small letter S, na nagbibigay ng buhay. Ang sabi doon sa pasimula, ito raw lumabas sa bibig ay spirit, words, quickeneth, nagbibigay ng buhay. Although yung Bible ay librong ordinaryo lang, papel, nakasulat, pero yung mga sinalita na in-record dito, pag ito po ay napakikinggan ng isang tao at mayroon siyang interest at nananampalataya, binibigyan niya ng authority ang scripture, ito po kasi yung importante. Kahit anong ganda ng kapahayagan o pangangaral ng salita ng Diyos, pero kapag walang authority sa isang tao, hindi mo siya binibigyan ng pinakamataas na authority. Dapat pinakamataas. Pag sinabing binibigyan mo siya ng pinakamataas na authority sa iyong buhay, na ito ay totoo, kaya ito'y recorded, isinulat at iniwan, para ito yung maging gabay ng ating paniniwalaan. Kaya sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ, of God. Faith cometh by hearing and hearing. Binabasa mo, pinapakinggan mo, tinatanggap mo, pinaniniwalaan mo. Lalo na po, kaya ko po sinasabi ulit ito, anong mangganda nung pag-aaral natin doon sa liwanag ng Ebanghelyo? Kapag ang isang tao ay walang interest, hindi niya ito tatanggapin eh. Possible na magkaroon siya ng head knowledge. Pag sinabi pong head knowledge, naalaman niya, napakinggan niya. Pero ang importante, kung bakit sinasabi sa Bible yung word na it. Pag sinabi pong it, talagang tinanggap niya. Kinain niya. Sabi ko nga, parang nag-iisip po kasi ako ng ilustrasyon. Halimbawa, ibinili mo yung anak mo ng isang vitamins na para pangangailangan ng kanyang kalusugan. No? Eh, merong mga vitamina na hindi masarap sa panlasa. Masusuka ka. Ayoko niyan, pait yan. Diba? Although, posibleng sabihin na makakatulong sa kanya yon. Sinabi nung doktor, sinabi nung magulang na pag tinake mo yan, ay makakatulong yan sa kalusugan mo. At para makawala ka doon sa hindi magandang kalalagayan ng kalusugan. Pero nasa nasa tao yon. Pag ayaw niya, kahit alam niya na yun ay makagagaling, dahil ang sinusunod niya yung kanyang panlasa, ayoko niya, masusuka ako niyan. So masasayang lang yung vitamina na binili at pinerescribe ng doktor na yun ay makakatulong. Wala pong pagkakaiba, ganyan din ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Pag sinubukan ng isang tao na makagagaling ito, titiisin ko, kakainin ko to, or ititake ko to, doon niya mapapakinabangan yung vitamina na yon na ibinigay sa kanya. Parang ganito rin po itong salita ng Diyos. Lalo na yung kapahayagan ng Ebanghelyo o mabuting balita ng Panginoong Hesukristo.
Sa iba, parang magiging baliwala lang. Alam nyo kasi, kung pag-aaralan natin, bata pa tayo, itong bansang Pilipinas, tinatawag na the only Christian nation among Asia. Di ba? Namulat na tayo sa Kristyanismo, sinasabing Kristyanismo. Bakit? Dala-dala ito ng mga Kastila pag pinag-aralan mo yung history. Na value ng ating mga ninuno hanggang sa sumunod na mga generation, kinalakihan. So, ibig sabihin, may pagkaalam patungkol sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Halos lahat, asak na nga yung salita na yan. Pero, pag hindi mo ito ninasa talaga ng lubusan, inunawa na ito ay pinahalagahan ng Diyos at ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan. At pag hindi nakita yung sinasabi nga ni Brother Fred na yung tamang interpretation, yung rightly dividing the word, yung sinasabi ng 2 Timothy 2:15 ba yun? Ang sabi doon ay, study to show thyself approved unto God. Para daw tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, kinakailangan tayo mag-aral. Sabi doon, a workman that needed not to be ashamed. Manggagawa na walang dapat ikahiya. Rightly dividing the word of truth. So, ibig sabihin, meron ka diyang isa sa alang-alang, hindi lahat ng nababasa natin, ia-apply mo yung sa panahon ng lumang tipan, hindi mo siya pwedeng i-apply na ngayon. Isang bagay lang, yung lumang tipan ay shadow, ba, anino, at ang bagong tipan ang pinaka-katotohanan o substance. Lalo na yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. So pag hindi mo talaga ito ninasa, lalo na itong salita ng Diyos, hindi mo sinubukang talagang pag-aralan at wala kang interest, ay wala pong mangyayari. Hindi mo rin mapapakinabangan. Hindi mo maa-appreciate yung ginawa ni Jesus. Hindi mo makikita yung pagmamahal niya. Hindi ka magiging masaya dahil ang magiging dulot kasi ng good news, glad tidings. Euangelizo, ang ibig sabihin ay glad tidings. Magdudulot ito ng kaligayahan mo, kagalakan mo. Unang-una, kaginhawahan sa iyong isipan, makikita mo yung, ano ba pinag-uusapan dito? Yung kaligtasan. Saan tayo iniligtas? Hindi nga po sa physical sa spiritual. Spiritual death. Na ang tao, nung bumagsak si Eva at si Adan, pinag-aaralan natin, paulit-ulit, ay namatay yung kanyang espiritu. Diba? Darkened, nagdilim, alienated, Ephesians 4:18, hiwalay. Nahiwalay sa buhay ng Diyos. So malinaw po yun. Napakaganda ba ng buhay na hiwalay ka sa Diyos? Hindi ha? Yun ang pinaka-worst. Kaya pag pinag-aralan mo ang ganda ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, lalo na, ang pinaka-issue dito, yung sin, na nagdulot ng kamatayan. At anong kamatayan yun? Spiritual. Na ang tao, kapag hindi nakaalis at hindi natanggap yung mabuting balita, ay hindi niya makikita yung plano ng Diyos na siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Eternal life. Doon sa ating pag-aaral sa Gospel of Christ, kaya ako sabi ko nga po, gustong-gusto ko na marami tayong mga manggagawa na makaunawa ng lubusan nito. Lahat naman tayo manggagawa, sabi nung 2 Timothy 2:15. Diba? Tayo lahat ay manggagawa. Sabi ng we are co-laborers. Tayo lahat ay kamanggagawa ng Diyos. Kasi bakit po tayo naging kamanggagawa? Sabi ng Bible, tayo po ay katawan ni Kristo, body of Christ. Si Kristo ang ating pinaka-head, at tayong mga mananampalataya ang kanyang katawan. So, pag ikaw ay naging believers sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagtanggap sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, automatic, lalaki ka sa katawan ni Kristo, body of Christ.
Kaya, pag ikaw ay body of Christ, bahagi ka ng katawan ni Kristo, may mga purpose, may tungkulin ang bawat bahagi ng katawan. Yeah? Yung nakagis na nating tradisyon, nag-a-appoint ng mga workers, pinipili ang mga workers, official workers, volunteer workers. Parang ganun yung naging kalakaran. Pero sa totoo lang, once na na-born again ka, once na naging anak ka ng Diyos, automatic, lumalakit ka sa katawan ni Kristo. Bahagi ka ng katawan ni Kristo. Kaya ang sabi ng Bible, we are all co-laborers of Christ. Lahat tayo ay kamanggagawa ng Diyos. At ang isang manggagawa, nag-aaral. Ang isang born again, yung totoong born again, yung nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, siya'y nag-aaral. Sabi ng Matthew 11, pasinin niyo to. Tingnan niyo ang invitation ng Panginoong Jesucristo. Take my yoke upon you. Pasanin ninyo ang aking pamatok. And learn from me. O diba? Una sa mga Hudyo, sinabi niya, mag-aral kayo sa akin. For I am meek, sapagkat ako'y maamo and lowly in heart, may mapagpakumbabang puso. Hindi naman siya kasi hindi naman siya mahirap lapitan. Siya pa nga yung lumalapit. And ye shall find rest at masusumpungan ninyo ang kapahingahan. So yun yung purpose ng Diyos. Ano yung kapahingahan? Yung kabigatan ng kasalanan na dinulot sa sangkatauhan, inalis niya. Tinapos niya. Pag naunawaan mo yon sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos, pag nakikinig ka ng salita ng Diyos at pag nag-aaral ka, kasi sabi niya, learn from me, doon mo palang matatagpuan yung iyong comfort, yung kapahingahan, yung ganda. So, kailangan mag-aral. At ang pag-aaral, nakikinig ka, nagbabasa ka ng Bible, at yun ay yung talagang tinatanggap, pinaniniwalaan. Yung word na talagang parang nilunok mo. Illustration po yung pagkain, vitamins. Kailangan mo siyang i-take. Hindi mo lamang siya makikita. Hindi mo lamang siya malalaman na vitamins. Maraming ganun kasi. Dumaan tayo lahat sa ganun. Alam mo, salita ito ng Diyos. Pero hindi natin nababasa. Hinahayaan natin yung mga minister ang siyang parang ang pagkaunawa natin sila lang yung may karapatan na magbasa at mag-aral. Hindi. Sabi ng Bible, lahat tayo dapat ay mag-aral. Para yung karunungan ng Diyos nasa atin. Dalawa nga po ang karunungan ng Diyos. Karunungan ng panlupa at karunungan panlangit. At ang pinakamahalaga sa ating pag-aaral ay yung karunungang yung binigay ng Diyos. At sino yon? Si Kristo. Christ is the wisdom of God. Tingnan natin ulit. 1 Corinthians chapter 1, verse 24. But unto them which are called, both Jews and Greeks, yun pong mga Hudyo, sila po yung mga nasa, yung mga first century believers that time, yung mga Israelita. And Greeks, yung Greeks po, yan po yung Gentiles. Diba? Sabi dyan, Christ is the power of God. Ito po yung kapangyarihan ng Diyos sa atin. And the wisdom of God. So, pinag-aralan po natin last Sunday, na ang tao, ang mas nabibigyan ng pahalaga lamang, yung karunungan dito sa lupa. At sa totoo lang, si Paul din ang may sabi sa Korinto, hinahanap ko yun na yung karunungan ng Diyos, kamangmangan sa sanglibutan, sa karunungan ng sanglibutan. Vice versa, yun namang karunungan ng sanglibutan ay kamangmangan sa Diyos. Contrast. Pero yung dalawang yan, wala namang masama dahil dalawa yung ating pagkatao kung ating uunawain. Kaya lamang, ang nangyayari, pagka ang kinuha mo lamang yung karunungan ng mundong ito, mamimiss mo yung pinakamahalagang karunungan. At yun nga po ay yung karunungan na nanggagaling sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral natin na dapat huwag nating pinababayaan at dapat ito ay mangyari, parang requirements ito para magkaroon ka ng eternal life, mag-aral ka. O di balik na naman tayo sa
John 17:3. Tingnan natin. Dahil ang purpose ng Diyos ay para tayo ay maligtas sa eternal death. Di ba? Spiritual death. Kaya nakikinig tayo ng turo ng Panginoong Jesucristo, ng kanyang mga salita, kasi ito yung nagbibigay ng buhay at ang binibigyang buhay ng salita ng Panginoong Jesucristo sa isang tao, nung bumagsak si Eva at si Adan, namatayan. At pinatutuhanan po yan, sinuportahan ni Apostol Pablo sa Romans 7:9. Nung una, sabi niya, nabubuhay ako ng walang kautusan. Pero nung dumating ang kautusan, sin revived, nabuhay yung kasalanan, and I died. Yung pong word na died, yung espiritu ng tao. At ang kaugma po nun, yung sa Genesis 3:7 ba? Na nung kinain ni Eva at ni Adan, yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, knowledge of good and evil, ay sila po ay namatay. Yung kanilang inward man, yung kanilang espiritu, yung kanilang isipan, dahil nung dumating yung presence ng Panginoon at hinahanap sila, sila po'y natakot, nagtago, at nakita nilang kahiya-hiya yung kanilang kalalagayan. Nagkaroon na-darken yung kanilang isipan nung pagsuway nila o nung bunga ng kanilang kasalanan. Namatay yung kanilang espiritu. Di ba? So, yung inward man, yan po yung binibigyan ng buhay pag ikaw ay nakikinig, no? Nakikinig at nag-aaral nung kanyang salita about sa kaharian ng Diyos, lalo na sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Pag naunawaan natin ang detalye ng benepisyo, yung sustansya nung ginawa ni Jesus ay sa ating inward man na dating patay at ito'y binigyan ng buhay. Pag naunawaan mo yan at tinanggap mo yan, pinanampalatayanan mo yung mga bisa ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, diyan ka magiging masaya. Na napakahalaga pala nung ginawa, mai-inlove ka kay Jesus kasi bagaman sinasabi na pinapahalagahan din niya yung ating physical, Matthew 6:33, di ba sabi ng 6:33, seek ye first the kingdom of God. Ano yung kingdom of God? Heavenly, eternal, and spiritual. Pagkatapos, and all these things, physical needs, idadagdag ng Diyos. Ang problema, hindi po ito natin na i-apply ng maraming mga tao. Kasi mas focus ang maraming mga tao sa physical. Nabibigyan ng panahon, no, namamaximize niya yung mga bagay ng pang-physical, pero yung spiritual, baliktad ang nangyari. Dapat ang namamaximize, spiritual, eternal. Kasi yun ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa na lang, sabi doon, and all these things, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi naman niya pababayaan yung ating physical eh. Given na yan. Binigyan tayo ng abilidad, binigyan tayo ng mga sa physical ng kamay, paa, di ba? At andyan din yung ating isip para sa mga bagay na panlupa, karunungan, panlupa, wala pong masama dyan eh. Kaya lang nagiging kalaban yan pagka ang isang tao dito lamang nakapokus sa karunungan na to, sa mga bagay ng pang-physical. Kasi nga, ang kahinaan nating tao, ito lang yung ating nakikita, nararamdaman, senses. Pero yung mga bagay na pang-espiritu, doon tayo naging kulang na kulang. Tingnan niyo yung Ephesians 3:16. Ito yung panalangin ni Paul sa mga believers that time para maunawaan itong kalooban ng Diyos. Sabi diyan, yung kayamanan ng Diyos, sabi diyan, that He would grant you according to the riches of His glory. Sipin niyo po yan. Ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Diba? Kayamanan yan eh. Kaya lang hindi nakikita. Pero yan ang pinakamahalaga. Na kayo ay palakasin. Pasinin niyo po ito. Palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. In the inner man. Ito po yun, no?
yung ating mind dapat po ay lumago sa karunungan. Kasi yun pong wisdom, combination po yan ng karunungan at kaalaman. So, importante po yun. Na sabi ko nga po, yun ang napababayaan ng maraming mga tao. Huwag tayong gumaya doon. Andito na rin lamang tayo sa katotohanan ng pagkaalam at ipinaunawa sa atin ng Diyos. Samantalahin na natin. Sabi ko nga ako, dumating sa age na 60 plus na nung liwanag ng lubusan sa akin ang kaalaman na to. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. At talaga namang nakita ko yung kagandahan dahil nga po, nag-aral ako sa Bible School almost 2 years. Grabe pa yung sakripisyong ginawa ko noon. Diba? Meron po akong pagmamalasakit, nagising yung aking pag-iisip na napakahalaga na maglingkod sa Diyos. Binata pa po ako. Humahayo po ako almost Monday to Friday. Minsan Saturday meron din. May mga pagkakataon, wala po akong pamasahe. Lakad po, sariles, from Banlik. Ilang kilometro po yun. Makarating lamang doon sa pagba-Bible study. Sa San Juan, sa Aplaya, minsan doon sa Real, Pasong Kalabaw. Wala po akong allowance noon. Ando na yung puso ko na gusto kong maglingkod. Pero nakita ko na siguro tinitinan din ng Diyos talaga yung pagnanasa natin. Maraming error. Hindi pa lang, marami pang mga pagkakamali. Parang bata, hindi lahat alam mo. Dapat talaga, wag po tayo tumitigil sa pagsaliksik at pagkaunawa ng mga bagay na espiritual tungkol sa Diyos, sapagkat ito po yung pinakamahalaga. So, naranasan ko na po yan na andun na yung pagnanasa ko, magbigay ng buhay sa Panginoon. Dahil naranasan ko din na muntik na akong mamatay dahil sa drugs, dahil sa bisyo. Marami po akong naranasan. Naranasan ko yung mga mali, mga ginagawang hindi maganda, bunga ng kawalang kaalaman. Pero nagpapasalamat po tayo sa Diyos na unti-unti dinala tayo. Kaya lang sabi ko nga, nagliwanag lalo ng lubusan na dapat nakapokus ang isang mananampalataya. Ito ngayon po yung pinipilit ko talagang isalin sa mga kabataan. At sana isalin din natin sa ministry ng mga bata. Yung katotohanan na to na makita nila na dapat pahalagahan ang karunungang espiritual, kaalaman, sa pamamagitan ng pagtitiyaga, magbasa, mag-aral. Kasi nga po, hindi ito hindi ito earthly, spiritual po ito. Kaya minsan walang appetite, walang gana itong ating physical. Maunawaan mo naman yan eh. Pero ma-analyze naman ng isipan mo kapag binigyan mo ng panahon ang salita ng Diyos na ito talaga yung pinakamahalaga. Bakit? Kasi ang nakasalalay dito, buhay at kamatayan. A matter of life and death. Ba? A matter of life and death. Namatay na nga ang lahat ng tao. Sa pag-aaral natin nung isang linggo, sa Romans 5:12, naghari ang kamatayan sa lahat. For by one man sin entered into the world, and death by sin. Naghari ang kamatayan. So death passed upon all man. Paano? Yan yung binibigyan ng buhay. Kaya sabi nung John 6:63, the word that I speak unto you, they are spirit and they are light. Yung salita na sinasalita ko sa inyo, na ipinangaral ng Panginoong Yesus, quickeneth, it is the spirit that quickeneth. Ano binibigyan ng buhay? Yung inward man na dating patay. Na habang nakikinig ka at nauunawaan mo, yung mga ginawa ni Jesus, na yung tinubos tayo sa kasalanan na ang bunga ay kamatayan, spiritual death. Na sa oras na tinanggap mo yung ganda ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na yung sin in the flesh, na yung kasalanan, naka-implant sa laman. Kaya ang tao alipin ng kasalanan. Kaya sabi ng Psalms 51:5, mula pa sa sinapupunan ng ina, ang isang bata, behold, sabi diyan, I was shapen in iniquity. Ipinaglihi na ako sa kasalanan. And in sin did my mother conceive me. Yun nga, pinaglihi na sa kasalanan. Ando na habang nabubuo,
Kaya lamang, yung sin na yan, patay pa. Wala pa siyang buhay yung sin. Kailan siya nagkaroon ng buhay? Nung dumating yung knowledge of good and evil. Ano yung knowledge of good and evil? Law, commandment. Tingnan natin, Romans 7:9. Balikan natin. Tingnan nyo, sabi niyan, ako'y nabubuhay noon nung wala pang kautusan. For I was alive without the law once. Nung wala pa yung knowledge of good and evil, nabubuhay siya. Yung espiritu niya, hindi pa patay. Pansinin niyo po yan. But when the commandment came, pero nung dumating yung kautusan, ano sabi diyan? Sin revived. Asan yung sin? Sin in the flesh. So yung flesh natin, ito hindi na ituro to ng relihiyon. Sabi ng Bible, lalo na sa turo ni Apostol Pablo, kasi sa kanya na-reveal yung mystery, nananahan sa laman. Basahin natin, 17:18, Romans 7. Now then it is no more I that do it. Yung daw kanyang nagagawang pagkakamali, hindi na raw siya ang gumagawa noon. Ano sino? But sin, yung kasalanan, that dwelleth in me. Verse 18, lalo nang nilinaw ng verse 18. For I know that in me, ngayon nalalaman ko na sa akin, saan daw? That is in my flesh. Malinaw po ba yan? Di ba? Hindi naman tinuro sa atin yan nung araw eh. Maski ako, nag-aral ako sa Bible school, hindi naman itinuro yan eh. So yung sin, nananahan doon sa outward man. Sa flesh. Anong nangyari? Sabi diyan, for to will is present with me. Nalaman niya yung mabuti na dapat niyang gawin. Dapat niyang gawin, pero hindi niya magawa. Bakit? Sabi diyan, to perform that which is good, I find not. Hindi ko magawa yung mabuti na sinasabi nung law na dapat kong gawin. Pero ano nagagawa niya? Sabi nung 19, for the good that I would, I do not. Yung mabuti na dapat kong gawin, sana yun ang gawin ko, hindi ko nagawa. But the evil, yung masama, which I would not, na hindi ko dapat gawin, that I do, yun ang aking nagagawa. Bakit? Ano problema? Yung sin, nananahan sa laman ng bawat tao. Mula pa sa sinapupunan na tayo ay mga sanggol pa, habang nabubuo sa sinapupunan ng nanay, ang sin in the flesh, naroon na, hindi nga lamang buhay. Wala pa siyang buhay yung sin. Pero nung dumating yung knowledge of good and evil, kagaya nung nangyari kay Adam, nung kinain nila yung knowledge, yung bunga ng punong kahoy ng knowledge of good and evil, ano sabi doon? Namatay sila. The day that you eat, you will die. Sa araw at sa oras na kainin nyo yan, mamamatay kayo. Ano ang namatay? Yung inward man. Yung espiritu ng tao. Malinaw po yan. Importanteng maintindihan yan, ayon sa salita ng Diyos, doon mo ma-appreciate yung ginawa ni Jesus. Na napakamalaking blessing yan. Pag tinatanggap mo ang katotohanan na sinasabi ng Scripture, hindi mo lamang narinig. Kung hindi tinatanggap mo, pinaniniwalaan mo, na gano'n ang issue ng tao. At dahil sa ginawa ni Jesus, tinapos niya yung bisa nung kasalanan. Romans 8:3. Napaka-importante po nito. For what the law could not do, yung hindi magawa nung kautusan, yung knowledge of good and evil, kasi yung law po is pagkaalam ng mabuti na dapat gawin at yung masama na huwag mong gagawin. Tama? Pero nung dumating yung law, sabi diyan, wala siyang magawa sa tao. For what the law could not do. Yung hindi magawa ng law sa isang tao. Bakit? Kasi that it was weak through the flesh. Dahil yung flesh, mahina. Ayaw nung kautusang gumawa ng mabuti, spiritual. That it was weak through the flesh. Anong ginawa ng Diyos? God sending His own Son. Sinugo niya si Jesus. Alam nyo, dito, maiintindihan natin. Kaya pala si Jesus, nag-anyong tao, flesh. Sabi ng John 1:14, and the Word
was made flesh. Yung capital W po dyan, si Jesus po yan. At ang berbo o ang salita ay nagkatawang tao, made flesh. Maiintindihan mo yung purpose ng kanyang incarnation dahil pagdating dito sa krus, tatapusin niya yung sin in the flesh na umalipin sa lahat ng tao. Alipin po tayo lahat ng sin in the flesh. Romans 7:14. For we know that the law is spiritual. Yung daw kautusan, yung knowledge of good and evil, spiritual yan, mabuti yan. Ang problema, I am carnal. Ang tao, makalaman. Pag sinabi pong carnal, makalaman. Yung word po na carnal, pag kinuha mo yung root word niyan, galing yan sa karne. Carnal. Okay? Makalaman. Ano yung laman? Merong sin. Merong kasalanang nananahan. Yung mga sinful flesh. Yung appetite of the flesh. Di ba? Sana maintindihan nyo ito para ma-appreciate natin yung... Hindi po ako may sabi niyan. Ang nagsasabi po niyan, yung Bible. Ito yung kagandahan na talagang binibigyan mo ng authority yung scripture. Naunawaan mo ng tao, lahat, sino ka man, lahat tayo alipin ng kasalanan. Sold under sin. Pag sinabi pong sold under sin, alipin. Pag sinabi pong alipin, wala kang magagawa. Wala tayong kakayanan na makawala, ma-overcome. Ganyan ang kalalagayan ng tao. Alipin siya nung sin in the flesh. Alam niyo, pag inaunawaan mo to, mapapasalamat, Panginoon. Pag naintindihan mo at pinanampalatayanan mo yung ginawa ni Jesus, wala nang hihigit na blessing. Wala kang maikukumpara na magandang matatanggap na blessing ang isang tao pag naunawaan niya yung mystery ng gospel. Magpapasalamat ka. Doon mo maiibig si Jesus. Makinig po kayo magaling. Magiging totoo yun. Ang dami nagsasabi, mahal ko si Jesus. I love Jesus. I love God. No. Iisa ang paraan para maibig ng Diyos o ng tao ang Diyos, lalo na ang ginawa ni Jesus. Kailangan magliwanag sa Kanya kung ano talaga ang bisa. Ano ba talaga yung sin na bunga ay death? Ang tao kasi, ito ngayon yung kinalulungkot ko po laging ang application ng biyaya at blessing ng Diyos, physical. Kaya maraming sumisimba kasi pangangailangan physical. Kagalingan, physical. Para sa pangangailangang pinansyal. Para maginhawa ang buhay sa physical. Hindi nakikita, hindi na naha-heighten ang totoong blessing at kayamanan dito, spiritual. Ang mas napapahalagahan, parang kaya ipinakitang ilustrasyon ito nung author ng Hebreo sa mga Hebreo, kasi lagi silang ang mindset nila sa physical blessing, hindi sa spiritual. Para din, wala po itong pagkakaiba sa wisdom of man versus wisdom of God. Saan nanggagaling ang wisdom of God? Sa salita niya. Lalo na, pag naintindihan mo, si Kristo, according to 1 Corinthians 1:24, Christ is the wisdom of God. Ito, Hebrew 12, sa verse 15. Pakaingatan na baka ang sinuman ay hindi makaabot sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, baka hindi mo talagang lubusang maunawaan kung ano talaga yung biyaya. Kasi maraming relihiyon, ang biyaya nakapokus lang sa physical. Sabi ko nga, dalawa yung ating pagkatao. Pag ikaw ay na-born again, meron kang dalawang pagkatao, isang inward at isang outward man. Kasi, nung pasimula pa, dalawa na ang pagkatao. Kaya lang namatay yung espiritu ng tao. Nung kinain ni Eva at ni Adan, yung ipinagbabawal na knowledge of good and evil, namatay yung espiritu. So lahat ng tao, sabi ng Romans 5:12, naghari ang kamatayan. Di ba? Kaya ang tao dapat ma-born again, ang maboborn again sa kanya, espiritu, born in the spirit. At pag tinanggap niya yung gospel of Christ, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, maliwanag sa isipan niya yon, mabubuhay mag-uli
yung kanyang espiritu na dating patay. Paano nabuhay? Pag pinakinggan niya yung pangangaral ni Jesus about sa kaharian ng Diyos. It is the spirit that quickeneth. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Tama? So nabuhay yung espiritu. Ang problema, sabi ko nga kanina, maraming relihiyon nakapokus lang sa physical blessing. Parang ito yung sinasabi sa Hebrew chapter 12. Sabi ng verse 15, ingatan ninyo na baka sa sino man sa inyo hindi makaabot sa biyaya. Ito po yung biyaya. Pag sinabi pong biyaya, dapat ito panampalatayanan mo. Alam mo kung ano ang bisa ng ginawa ni Jesus na tinapos na niya itong kasalanan na ang bunga ay spiritual death. Kaya nga lahat ng na-born again, nabuhay yung kanyang espiritu. Bakit? Narinig nila yung salita ni Jesus about sa mabuting balita, the gospel of Christ. Kaya sabi ng 1 Corinthians 4:15, I have begotten thee, isinilang ko kayong muli through the gospel. So ang totoong born again, maliwanag sa kanya ang ebanghelyo ni Kristo. For though you have 10,000 instructors, hindi po nakabase ito sa teacher. Hindi po ito nakabase kung sino ang pastor mo. Hindi po ito nakabase kung sino nagtuturo. Nakabase ito kung sinasabi ng salita ng Diyos about sa gospel of Christ na itinuturo ni Apostol Pablo. Sabi niyan, for in Christ Jesus, I have begotten. Yung pong begotten dyan, ipinanganak ko kayo through the gospel. Doon ka lang magiging anak ng Diyos. Doon ka lang muling isisilang. Yung espiritu mo ang tinutukoy dyan. Sana maging maliwanag po sa inyo to para makita nyo yung mas kinakailangan, badly needed, na dapat ang lahat ng tao magkaroon ng pagkaunawa at pagkaalam sa mabuting balita kung ano yung detalye. Sabi ng 2 Corinthians 4:3-4, but if our gospel be hid, kung ang aming ebanghelyo ay may talukbong, ibig sabihin, hindi maliwanag, alam mo lamang na siya'y namatay, na parang alam mo lang na vitamins, pero hindi mo talaga tinitake. Kasi pag alam mo na talagang gagaling ka doon, titaken mo siya, pananampalatayanan mo siya. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Lost ka pa rin pag meron ka lang head knowledge ng relihiyon. Whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not. Kailangan hindi po malabo sa isipan ng isang tao. Kaya po tayo dapat nag-aaral, nakikinig. Kaya ko po ito pinauulit-ulit. Importante po itong magliwanag. Lest the light, upang ang liwanag ng kaluwalhatian ng ebanghelyo ni Kristo, ito po yung gospel of Christ, na tayo ay tinubos sa kasalanan na nananahan sa laman. Na maliwanag sa iyo. Sabi ng Romans 8:3, ang solusyon, God sending His own Son, si Christ, in the likeness of sinful flesh. Si Kristo raw ay ginawang makasalanang salarin, sinful flesh. Siya po yung nag-represent sa lahat ng tao. Sa akin, sa iyo, personal, sa bawat tao. Mayaman, mahirap, kaya pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos eh. Walang itinatangi. Mataas ang IQ mo, mababa ang IQ mo, average ka lang, lower or mataas. Pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat yan. Na yung ating laman na pinananahanan ng kasalanan na tayo alipin ng sinful flesh, tinapos ni Jesus. Ano sabi diyan? Condemned sin in the flesh. Kasi siya ay naging makasalanang laman dito. Became sinful flesh. Sabi ng 2 Corinthians 1:21, He who knew no sin, siya na walang kasalanan. Si Jesus, wala po siyang sinful flesh. Pero doon sa krus, 30 AD, naging sinful ang flesh niya. Nirepresent niya ang buong sangkatauhan. Uulitin ko, para walang sisihan, kahit sino ka man. Huwag mong sabihin na ang blessing ng Diyos, pag ang perimeter ng isang tao, kung mayaman siya, masagana sa physical, parang nasa kanya na lahat yung blessing ng physical, hindi po doon nakasalalay yan.
Kaya po yung bawat tao yan, lahat ng tao, ano man ang kalalagayan niya. May mga tao na abnormal ang physical. Pilay, ipinanganak na abnormal pero normal ang kanyang isipan. Pag tinanggap niya ang pag-ibig ng Diyos, ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, daig pa niya ang isang taong nasa flawless, nasa kanya na lahat ng katangian sa physical, mayaman, matalino, pero hindi naunawaan at hindi nagliwanag ang ebanghelyo ni Kristo. Mas mapalad yung abnormal, ang physical, pero tinanggap, kinain niya, pinaniwalaan niya ang ginawa ni Kristo. Bakit? Meron siyang eternal life. Pero ang isang tao na kahit na buhay sa lupang ito na may magandang katangian, magandang kalalagayan, wala pong masama sa physical aspect. Pero na-miss niya ang karunungan ng Diyos, ang kaligayahan niya at benepisyo niya. Sabi ni Solomon, hanggang dito lang sa lupa. Mamamatay siya. Pinag-aralan natin last week, Ecclesiastes chapter 2. Ang pantas at marunong sa mundong ito, pagdating sa kamatayan, sa kabilang buhay, parehas lang sila. Amen? Naintindihan niyo po ba? Gusto ko pong lalong yung makita, maging sa mga kabataan, at kahit sino man dito, huwag ninyong menosin ang salita ng Diyos, ang pag-aaral. Ito po talaga yung tunay na pagsamba. Tinatanggap mo yung kanyang salita, pinaniniwalaan mo, no matter what. Minsan yung mga circumstansya na dumarating sa buhay natin. Maaaring may time, meron tayong kasaganaan, smooth ang buhay, pero hindi dyan ang tunay na blessing. Kaya ang sabi ng Ephesians 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual. Yan tayo pinagpala ng Panginoong Jesucristo. Kaya mapupuri mo at mapagpapala mo rin ang Diyos at ang Ama ng Panginoong Jesucristo na ibinigay niya si Kristo sa atin. Para tayo ay makatanggap ng lahat ng pagpapalang espiritual. Although hindi natin nakikita ito, yung ating inward man, hindi natin nakikita. Ang lagi nating nakikita, itong outward man. Pero ang pinahalagahan ni Kristo, kaya ang sabi, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo, within you. Amen? Blessed po ba kayo? Patuloy ko po kayong china-challenge. Tiyaga lang. Mag-aral po tayo. At talagang maa-appreciate mo sa buhay mo. Magiging masaya ka, magiging panatag ka. Ano man minsan yung dumarating na pagsubok at problema sa buhay na to. Salamat sa Diyos. May time, hindi naman tayo pinababayaan ng Panginoon. May time na may sakit, kung gusto pa niyang mabuhay ka. Kasi pag ikaw ay believer, pag-aari ka ng Diyos. Pasahin po natin yung Romans chapter 9:25. Pag ikaw ay mananampalataya, bayan ka ng Diyos. Kaya naman ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan. Tayo po yon mga Gentiles. Dati hindi tayo bayan ng Diyos, ang Israel lang ang bayan ng Diyos. Pero ngayon, tayo ngayon ay bayan ng Diyos. Yung lahat ng mga believers, kay Hudyo ka, kay ikaw ay Gentiles, pag nanampalataya ka kay Kristo, ikaw ang bayan o pag-aari ng Diyos. Diba? Sabi diyan, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan at iniibig na hindi dating iniibig. Basahin pa natin yung isa. 1 Peter chapter 2, verse 10. Na nung nakaraang panahon ay hindi bayan. Datapwat ngayon, bayan ng Diyos. Na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayon, nagsipagkamit tayo ng awa. Ito po yung habag ng Diyos . Ito po yung pag-ibig niya. Na dati, talagang tayo po ay nasa kadiliman, dati po ay walang kabuluhan sa paningin ng Diyos. Pero ngayon, dahil sa ginawa ni Kristo at pag pinanampalatayanan mo yan, huwag niyo pong kalilimutan, tayo po ay yung katawan ni Kristo, templo ng Espiritu Santo. Sino ka man, pag lumalago ka sa pananampalataya, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Dapat, hindi lahat ng decision mo, lagi mo nang isinasa. Parang yung binata, di ba?
nabubuhay siya sa sarili niya. Pero nung pumasok siya sa pag-aasawa, nagdesisyon siya, hindi na siya nabubuhay sa sarili niya. Diba? And the two shall be one. Diba? Lagi na silang nakikipagkaisa. Si Kristo po yung ating dating kasintahan. Sa first century believers, kasintahan pa dati. Pero after ng AD 70, naganap yung marriage supper of the Lamb, tayo po ay nakipagkaisa kay Kristo. Di ba sabi ng Ephesians, di ba, ang mystery daw ay, and the two shall be one. About sa husband and wife. Lumalabas yung husband, si Christ, at ang wife, ang church, mga believers. Kaya ang pag-iisip natin, sabi ng 1 Corinthians 2:16, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Dahil nakipagkaisa ka kay Kristo. So sana po, let us go unto perfection. Sabi nga ni Brother Fred, let us go unto perfection. Paano tayo magkakaroon ng perfection, paglago sa pananampalataya, sa pagkakilala kay Kristo? Iwanan natin ang ating pagkabata. Dahil nagdesisyon ka, nabihag ka ng pag-ibig ni Kristo, sinagot mo ang pag-ibig ng Diyos, tinatanggap natin ang pag-ibig ng Diyos sa pananampalataya dahil nakita natin walang hihigit sa pag-ibig ng Panginoon. Pag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nagiging malinaw sa iyo, hindi isang kalugihan ang tanggapin mo si Kristo at panampalatayanan mo yung inoffer niyang pagmamahal, yung buhay niya. At pag tinanggap mo yan, tayo ang kanyang asawa. And the two shall be one. Kaya hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Sabi ng Romans chapter 4, kung di ako nagkakamali, walang sinumang nabubuhay para sa sarili lamang. Amen. Amen. Kaya pag ikaw ay katawan ni Kristo, kabiyak ka ni Kristo, bayan ka ng Diyos, pag-aari ka ng Diyos, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Hinahanap mo palagi ang komunikasyon. Ang mag-asawa, lagi may communication. Tama? Bilang tayo ay kaisa ni Kristo in union with Christ, hindi mo pinababayaan ang pag-aaral. Lagi mong pinakikinggan ang tinig. Dahil ang pag-ibig ni Kristo ganito. Di ba? Sabi doon, iibigin ng lalaki ang kanyang asawa gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sariling katawan. Yun po yung mystery noon. Yun po yung metaphor or parang paghahalin tulad. Na yung asawang lalaki, dapat iibigin niya yung kanyang asawang babae kung paano niya iniibig yung kanyang sariling katawan. Tayo po yung katawan ni Kristo. Kaya ang pagmamalasakit ni Kristo, makikita mo sa kanyang salita, ipinapahayag ng kanyang salita, gaano ka kamahal. At ikaw naman, na asawa, tayo ang parang church ay yung asawang babae, para tayo ay nagpapasubmit. Kaya sabi ng Ephesians, wife, submit to your husband. Pero ang mystery, ang tinutukoy noong paghahambing na yon ay ang si Kristo at ang kanyang katawan. Sino yung katawan? Tayo po yun. Amen? Di ba napakasarap tanggapin na yung kalalagayan natin na tayo yung pinagmamalasakitan. Habang nabubuhay ka sa lupang ito, magkakaroon ka ngayon ng kaisipan na huwag kang mag-alala. Kahit may krisis, kahit may sakit, pag gusto pa ng head ni Christ na manatili ka dahil kanyang katawan ka, walang mangyayaring anumang masama. Pananatilihin niya hanggat ibig niya. Dahil ang Diyos ang nagmamay-ari. Ito po yung kagandahan na maunawaan natin yung pakikipagkaisa natin sa Diyos. Pag-aari ka ng Diyos, hindi ka na matatakot. Hindi ka na maiinggit. Kasi magmamalaki ka, bayan ako ng Diyos. Amen? Di ba napakasarap sa isipan? Although may mga challenges sa buhay sa lupang ito, pero hindi ka dapat mabalisa. Kasi alam mo, pag-aari ka ng Diyos. Maging itong ating outward man, ipagagamit mo na lang ito. Ang magdodominion dito ay ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat yung Espiritu natin, pag-aari na niya. Amen? Sana po maunawaan niyo itong napakagandang blessing na ito ng ginawa ng Panginoon. Tapos na po yung bisa ng kasalanan in the inward man. Yung outward man, magpakaayos ka kasi may batas dito.
May mga parusa rito. Di ba? Pero yung iyong inward man, espiritu, secured na po yon. Hindi na po maghahari ang kamatayan doon. Abolish na po. 2 Timothy, wala ka nang dapat alalahanin doon. But is now made manifest by the appearing of our Savior, Jesus Christ, who had abolished death. Abolish na po ito. Bakit na-abolish po yung death? Spiritual death. Hindi na po magkakaroon ng spiritual death yung ating espiritu, yung inward man. Bakit? Tinapos na ni Jesus yung bisa ng kasalanan sa krus. Ito yung kagandahan na maliwanag sa iyo ang gospel. Weird lang ito doon sa mga religious mindset. Ha? Wala nang bisa ang kasalanan? Pero sa atin na nag-aaral at inuunawa mo kung ano yung bisa ng ginawa ni Jesus, pinaniniwalaan natin yun. Sayang yung pananampalataya. Kaya ka nananampalataya na good news yan, tinapos na ni Jesus sa ating taong panloob, hindi na maghahari ang kamatayan, abolish na yung death, at meron na yung eternal life. Amen. Comfort na yung isipan mo, panatag na. Nabubuhay ka na lamang sa pananampalataya. Habang nabubuhay ka sa lupang ito, the just shall live by faith. Amen. Amen.